Okay, so magandang hapon po sa inyong lahat. Una, nais kong humingi ng paumanhin dahil ayaw makisama ng aking buto. Tayo-tayo siya. Okay, so ngayon pag-uusapan naman natin ang wastong paggamit ng nang at nang. Okay, so ang salitang nang ay pantukoy ng pangalan, okay? Halimbawa, tinamaan ng bato. Ganon. Pwede din natin siyang gamitin bilang pagpapahiwatig ng pagmamayari. Puno ng mangga. Ginagamit din siya sa pagsagot ng tanong na kailan. Halimbawa, umuwi ng maaga. Kapag naman tungkol sa oras o petsa, ikapito ng Disyembre. Ang salitang nang naman ay panghalili sa salitang noong. Kunwari, nangako'y dadapat, char, nang isinang ka sa mundong ito. Wala na raw pagkain nang dumating ako sa handaan. Panghalili din ito sa salitang upang at para. Halimbawa, maligo ka ng maigi nang bumango-bango ka naman. Halina't tumaya sa loto nang yumaman naman tayo. Maaari din siyang sagot sa tanong na paano at gaano. Halimbawa, tumakbo ng mabilis. Kumain ng marami. At ginagamit din ito upang mas mainam bigkasin ang salitang na. Halimbawa, pwede na pumasok. Palitan natin ng na. Pwede nang pumasok. Ganon. At ito rin ay isang pang-angkop ng pandiwang inuulit. Halimbawa, tulog ka ng tulog. At iyon ang pagkakaiba ng salitang nang at nang.